Maaliwalas ang gabi. Sa loob ng isang payak na kubo sa paanan ng bundok, masayang nagsasalo ang mag-anak sa hapunan. Si Nathaniel, 10 taong gulang, ay tila walang ibang inaalala kundi ang kanyang paboritong ginataang mais na may latik na gawa ng kanyang ina. Isa pa po, inay, sabay abot ng kanyang kutsarita. Ngumiti ang kanyang ama, si Mang Rodel, habang isinusubo ang huling piraso ng tuyo. "O, baka naman di ka na makagalaw mamaya, anak. Baka matabyunan ka ng bigas." Nagkatawanan sila. Sa simpleng buhay na mayroon sila, sapat na ang pagmamahalan at payapang gabi. Ngunit sa isang iglap, nagsimulang tumahol ang mga aso sa labas. Matatalim. Paulit-ulit. May halo ng pangamba. Sumilip si Mang Rodel sa bintana. "May tao, aniya. O hayop siguro." Bago pa siya makalabas, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang malamig na hangin, at kasunod nito ay 3 nilalang na hindi tao. Ang isa ay matangkad at payat na tila kabayo ang mukha, may humahalimuyak na amoy ng asupra. Ang pangalawa ay tila batang lalaki, pero may mata sa noo at dila na kasing haba ng braso. At ang pangatlo, ang pinuno sa kanila, ay isang lalaking halos kahawig ng tao, maliban sa kanyang itim na balat, matatalim na kuko, at baliktad na krus na nakabakat sa kanyang likod, na parang sunog na marka sa balat. "Takbo, Nathan!" Sigaw ng ina niya. Ngunit huli na. Bago siya makagalaw, isang matinding hampas ang damapo sa kanyang ama. Tumilapon ito sa dingding. Ang kanyang ina ay sinunggaban ng isa sa mga nilalang at kinagat sa leeg. Si Nathaniel ay napaluhod at gumapang papunta sa ilalim ng mesa, hawak-hawak pa rin ang kanyang kutsarita. Mula sa kanyang pinagtataguan, kita niya ang lahat, ang pagkalagkad sa kanyang ina, ang paghila-hila ng bitoka ng kanyang ama, at ang pagnasab ng aswang na may baliktad na cross sa likod. Ang tunog ng pagmuya nito ay parang sirang radyo na tumitibok sa kanyang tenga. Nakalutang ang dugo sa sahig. Ang ginataang mais ay natapon, humalo sa pula, naging parang sabaw ng bangungot. Tahimik si Nathaniel. Hindi siya umiiyak, hindi siya humihinga. Ngunit sa kanyang puso, may nagliyab, isang pangakong hindi niya makakalimutan. "Babalikan ko kayo," bulong niya sa sarili, habang pinipigilan ang pagsuka. At sa malamig na hangin ng gabi, habang lumilipad palayo ang mga aswang, naiwan si Nathaniel sa kanyang lungga ng takot, hawak-hawak pa rin ang kutsarita. 10 taon ang lumipas. Si Nathaniel, ngayon ay 21 na, ay hindi na ang batang takot na nakasilip mula sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga mata ay matalim, palaging alerto. Ang kanyang katawan ay batok sa ensayo, pilat sa braso, at palad na batik ng dugo, hindi ng kanyang sarili, kundi ng mga aswang na kanyang pinuksa. Isang gabi ng habulan sa kagubatan ng Tayabas. Sa dilim, naririnig lamang ang hiniingal ng nilalang na may pakpak, lumilipad palayo, sugatan at takot. Sa likod nito ay si Nathaniel, bitbit ang itak na may ukit ng mga sinaunang simbolo, suot ang isang kwintas na may ngipin ng aswang. Isa sa maraming ngipin na kanyang nakolekta. "Hindi ka makakatakas," malamig niyang sabi habang tumalon mula sa mataas na puno at bumagsak sa harapan ng nilalang. "Maawa ka, hindi ko pinili ito," pagmamakaawa ng aswang, kalahating tao, kalahating paniki. Pero sa mga mata ni Nathaniel, hindi na siya tao. Isang mabilis na hiwa sa leeg, isang sigaw, at isang katahimikan. Ilang minuto ang lumipas. Sa isang liblib na kuweba, pinagmamasdan ni Nathaniel ang kumukulong kaldero. Nilagyan niya ng asin, luya, at suka ang hiniwang karne ng aswang. Adobo. Tahimik siyang umupo, inilabas ang lumang kutsarita na pilit pa rin niyang dala sa bawat laban. Ang kutsaritang saksi sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Isinubo niya ang mainit na karne. 1, 2, 3 nguya. Walang lasa, walang damdamin, walang saya. Ang adobo, na halimaw ay hindi nakakabusog ng kaluluwa. Hindi napapawi ang kanyang galit. Hindi napupunasan ang alaala ng gabi ng bangungot. Bakit ganon? Ilang daang aswang na ang napatay ko. Ilang daan na ang kinain ko. Pero nandito pa rin yung apoy. Hindi pa rin ako matahimik. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Sa dilim ng kanyang alaala, muling sumulpot ang baliktad na cross sa likod ng aswang na pumatay sa kanyang mga magulang. "Hahanap-hanapin kita. At kapag nahanap kita," bulong niya, "kakainin ko ang puso mo habang buhay ka pa." Isang tunog ang humalaklak sa labas ng kuweba.
Isang anino ang lumapit, matanda, may dalang sibat. Magaling. Isa ka nang ang ganap na manunujes, ani ng boses. Si Commando. Isa na lang, Nathaniel. Isang huling misyon. At baka ang matagal mo nang hinahanap ay malapit ng matagpuan. Nagtaas ng kilay si Nathaniel. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Commando, ngiti ng isang taong maraming alam pero ayaw pang magsalita. Bukas ng gabi, sa bundok silangan, may aswang na matagal na naming hindi madakip. Sabi nila, may marka raw ito sa likod. Napatingin si Nathaniel. Nanigas. Nanginginig ang kanyang mga daliri sa kutsarita. Baliktad na krus ba, Commando? Saglit na katahimikan. Ngumiti si Commando. Hindi ko sigurado, pero sino ba ang nakakatiyak sa kwento ng gabi? Gabing walang bituin. Ang hangin sa bundok silangan ay malamig, pero hindi ito sapat upang palamigan ang dugong kumukulo sa mga ugat ni Nathaniel. Bitbit niya ang kanyang itak, ang kutsarita sa bulsa, at ang panibagong pag-asa na, matapos ang 10 taon, ay matutudukan na rin ang kanyang bangungot. Kasama niya sa ambush sina Commando at 3 ibang manunujes, si Pido, si Aling Tere, at ang batang si Santi na 16 pa lamang pero may 6 na patay na aswang sa pangalan. Ang sabi ng tagapagtiktik, ani Commando habang paluhod sa damuhan, malapit na. Sumisinghot na ako ng amoy ng laman ng tao sa hangin. Tumango si Nathaniel. Pero hindi iyon ang laman ng kanyang isipan. Marka, baliktad na krus. Kapag nakita ko yun, bulong niya sa sarili. Tapos na ang lahat. Alas 12 ng hating gabi. Mula sa kakahuyan, may bumungad na anyo. Matangkad, payat, at ang balat ay tila sunog. Nagsusulputan ng mga ugat sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay pula, at ang kanyang dila ay umiindayog habang lumalakad. Aswang, sabi ni Pido, sabay hablat sa sibat. Pero bago pa sila makalapit, may boses na sumigaw mula sa kadiliman. Hindi yan ang target nyo. Pain lang yan. Sumambulat ang apoy. Bumagsak ang pain na aswang, at mula sa itaas ng bangin ay may lumipad na 6 na nilalang, mga tunay na aswang, mabilis at mabangis. Nagkagulo. Sigawan. Dugo. Kalansing ng armas. Si Aling Tere ay napunit ang tiyan, pero bago siya mamatay, nagpasabog siya ng bomba ng asin na ikinamatay ng 2 halimaw. Si Santi ay nakasaksak ng kutsilyo sa mata ng isang aswang bago ito bumagsak. Pero si Nathaniel, nakita ang isa. Isang lalaking nakatalikod. At sa kanyang likod, naroon ang marka. Baliktad na krus. Nanlaki ang mata ni Nathaniel. Commando! Sigaw niya. Tumalikod ang nilalang. Hindi ito halimaw. Taong tao. At oo, siya nga. Si Commando. Hindi, usual ni Nathaniel. Hindi pwede. Ngumiti si Commando. Bakit parang nagulat ka, anak? Dahan-dahan niyang hinubad ang itim na balabal, at sa ilalim nito, nakita ni Nathaniel ang totoo, hindi lang marka ng aswang, kundi balat na puno ng pilat, ng kasaysayang puno ng kasinungalingan. Ako ang kumain sa mga magulang mo, Nathaniel, sabi ni Commando, malamig ang tinig. At ako rin ang nagturo sa'yo kung paanong maging mabuting mamamatay tao. Humakbang si Nathaniel, nanginginig. Bakit? Bakit mo ginawa yon? Para lumakas ka. Para makalikha ako ng isang tulad mo, isang halimaw na mas malupit pa sa amin. Umangat ang mga aswang sa paligid nila, nakapalibot. Si Pido at Santi ay nakahandusay. Wala nang kasama si Nathaniel. Ngayon, sabi ni Commando, pumili ka. Tatapusin mo na ba ako, o tatanggapin mo na ikaw ay isa na rin sa amin? Humigpit ang hawak ni Nathaniel sa kanyang itak. Pinisil niya ang kanyang kutsarita. At sa ilalim ng madilim na buwan, habang ang mga anino ng halimaw ay nakapaligid sa kanya, dumaan sa kanyang alaala ang tinig ng kanyang ina. Anak, tandaan mong hindi mo kailangang maging halimaw, kahit wasak na ang mundo mo. Tumigil ang oras. Sa harap ni Nathaniel, si Commando, panglalaking naging gabay niya, tagapagturo, pinuno, at mamamatay ng kanyang mga magulang, ay nakatayo, nakangiti, may bakas ng kaiabangan sa mga mata. Tayo lang ang naiwan, wika ni Commando habang lumalapit. Hindi mo pa ba nararamdaman, anak? Ang pagkagutom sa laman ng katotohanan. Sa kapangyarihan. Ako ang pintuan. Napatingin si Nathaniel sa kanyang paligid. Mga aninong nilalang. Mga aswang na hindi umatake. Hindi umaalma. Parang naghihintay.
Parang siya na ang pinapanood nila ngayon. Ikaw ang magpapasya, Nathaniel, dagdag ni Commando. Itapon mo ang galit, o yakapin mo ito ng buo. Halika, lumapit ka, papatayin mo ba ako, o sasamahan mo akong pamunuan sila? Sa kanyang mga daliri, napakapit si Nathaniel sa kutsaritang minana sa kanyang ina. Isa lamang itong piraso ng metal, luma at gasgas, pero sa bawat araw ng kanyang buhay, ito ang nagpapaalala kung sino siya. Tumangala siya, huminga ng malalim, at saka itinapon ang kutsarita sa apoy. Hindi na ako bata, bulong niya. At hindi ako halimaw. Isang sigaw, at umatake si Nathaniel. Mabilis ang palitan. Ang itak ni Nathaniel ay tila naging bahagi ng kanyang katawan. Si Commando, bagaman matanda, ay mabilis, sanay sa laban, at tila wala pa ring kahinaan. Tumama ang kanilang mga sandata sa hangin, sa lupa, sa isa't isa. Dugo, putik, sigaw, katahimikan, hanggang sa natama ni Nathaniel si Commando sa hita. Bumagsak ito, duguan. Patayin mo na ako, sabi ng matanda. Isang halimaw ka na rin, gaya ko. Ngunit sa halip na itak, kinuha ni Nathaniel ang katawan nito. Dinala niya sa gitna ng bilog ng mga aswang. At doon, sinimulan niyang hiwain. Pinakuluan niya ang tubig. Dinurog ang bawang. Hinugasan ang laman. Dinurog ang puso. At sa unang pagkakataon, hindi siya kumain ng aswang. Kinain niya ang isang tao. Si Commando. Ang halimaw na naging tao. Ang tao na naging halimaw. Sa bawat subo, umiiyak si Nathaniel. Hindi dahil sa saya. Hindi dahil sa galit. Kundi dahil sa pagkawala ng kanyang sariling pagkatao. Ano na ako ngayon? Tanong niya sa sarili habang nilulunok ang nilutong atay. Biktima ba? Bayani? O isa ng tunay na hayop? Walang sumagot, walang ni isang aswang ang kumilos. Takot silang lahat, dahil alam nila, isinilang na ang bagong nilalang. Hindi lang manunujes, hindi lang aswang, si Nathaniel, ang kumakain ng tao at halimaw. Mapait, maalat, malansa, hindi iyon lasa ng karaniwang adobo. Habang ngumunguya si Nathaniel ng laman ni Commando, ramdam niya ang bawat hibla ng kasinungalingan, bawat patak ng dugo, bawat saglit ng pagkukunwari. Parang sinasakal siya ng konsensya, ngunit wala na siyang maibugang luha. Wala na ring natitirang takot. Sa kanyang paligid, ang mga aswang ay hindi na gumagalaw. Parang mga estatwa. Ang kanilang leader ay kinain sa harap nila, hindi dahil sa gutom, kundi bilang pahayag ng pamumuno. Ako na ang batas. Ako na ang kamatayan. Ako na ang nilalang sa gitna ng tao at halimaw. Kinabukasan, kumalat ang balita sa mga aninong pamayanan, ang dating pinuno ng mga manunujes ay wala na. Ang batang ulila na minsang umiiyak sa bangungot ay ngayon ay tinatawag na ang kumakain ng dugo. May mga lumalapit kay Nathaniel upang manampa ng katapatan. Hindi lamang mga tao, pati ibang mga aswang na nilayo. Sa sarili nilang uri, hindi mo kami pinatay, sabi ng isang aswang na babae, si Luriza, habang nakaluhod. Hindi ka katulad nila, pwede ka naming sundan. Tumanggaw si Nathaniel. Walang imak. Sa loob-loob niya, nagsimula na ang isang mas malawak na bangungot. Ang nakaraan. May isang gabi, ilang taon bago siya sumapi sa manunujes. Mag-isa siya sa tabing ilog, gutom na gutom, walang makain. At isang matandang lalaki ang nag-abot sa kanya ng tinapay. Kapag ikaw ay nasugatan, huwag mong lunurin ang mundo sa dugo. Tubig lang ang panlinis, anak. Hindi dugo ang gamot sa sugat. Pero ngayon, dugo ang nalasahan niya. Dugo ang luna sa kanyang sugat. Ngayon, dumating ang isang bisita sa kanilang kampo. Isang lalaking nakaponcho, may mga sugat sa leeg, at halatang tagalakad sa gubat. Nagpakilala ito, ako si Eladio. Isa akong dating tagapagbantay ng bato ng talam. Nagkatinginan ang mga tauhan ni Nathaniel. Maging si Luriza ay napakunot noo. Bato ng talam. Bawal puntahan yun, bulong ng isa. Tumanggaw si Eladio. Oo. Dahil sa ilalim ng batong iyon, nakatago ang pinakamatandang lahi ng mga aswang, ang lahing pinagmulan ni Commando. At, ng iyong ama. Napatingin si Nathaniel. Anong sabi mo? Eladio, anak, sagot ng lalaki. Ang totoo, anak ka ng halimaw. Nanginginig sa galit at pagkalito si Nathaniel. Anong ibig mong sabihin, anak ako ng halimaw? Tahimik si Eladio.
Inilabas nito ang isang lumang kwintas, tansong may ukit na baliktad na cross sa gitna, kapareho ng markang nakita ni Nathaniel sa likod ni Commando. Itong kwintas, suot ito ng iyong ama noong una ko siyang makilala, wika ni Eladio. Si Isagani, ang aswang na lumaban sa sarili niyang lahi. Siya ang unang nagtangkang buwagin ang sinaunang sumpa ng lahi ng mga aswang. Umiling si Nathaniel. Ang ama ko ay pinatay sa harap ko. Kinain siya ng isang aswang na may baliktad na cross sa likod. Oo, pero hindi siya ang tunay mong ama. Nanahimik ang paligid. Tanging hampas ng hangin at kaluskos ng mga dahon sa paligid ang maririnig. Anong pangalan ng ina mo? Tanong ni Eladio. Sav. Sagot ni Nathaniel, mahinang mahina. Sav ang pangalan niya. Napaluha si Eladio. Aking kapatid si Sav. Kaya ako ang iyong tiyo. Ayon kay Eladio, may isang lahi ng aswang na mas matanda pa sa mga alamat. Hindi sila lumilipad. Hindi sila nagiging hayop. Pero sila ay may kapangyarihang espiritual, kaya nilang baguhin ang damdamin, alaala, at pagkatao ng isang nilalang. Lahi ni Commando iyon. Tanong ni Nathaniel. Hindi lang siya kabilang, sagot ni Eladio. Siya ang pinuno ng huling henerasyon. Isang matandang kulto na isinumpang magbantay ng bato ng talam, ang pinagmumula ng sumpa ng mga aswang. At ngayon, may balita na ang bato ay muling gumagalaw. Ikaw lang ang makakapidyaw sa paggising ng bato, Nathaniel, ani Eladio. At kapag tuluyan itong bamuka, ang lahat ng halimaw ay muling lalabas, kasama na ang pinakapinuno nila, ang ina ni Commando. Si Inang Gula, ang aswang na walang mukha. Tahimik si Nathaniel. Tumayo siya at humawak sa kanyang kutsarita, ang simbolo ng kanyang ina. Sasama ako, aniya. Hindi ka matatakot? Tanong ni Luriza. Hindi takot ang dala ko ngayon, sagot ni Nathaniel. Gutom. Gutom sa katotohanan. Gutom sa katarungan. Sa gabi ring iyon, tumungo sila sa bundok ng Bitaog, kung saan nakabaon sa ilalim ng lumang kuweba ang bato ng talam. Habang papalapit sila, nararamdaman na ni Nathaniel ang kakaibang pintig ng lupa para bang may puso ang bato. At sa gitna ng dilim, nakita nila ito, isang dambuhalang bato na may hugis ulo, at sa gitna ng noo nito, nakaukit ang baliktad na cross. Ngunit bago pa man sila makalapit, isang tinig ang nagpatigil sa kanila. Aba, mukhang may bisita ang ating banal na bato. Mula sa anino, lumabas ang isang matangkad na babae, walang mata, walang ilong, pero may bibig na abot hanggang tenga. Si Inang Gula, isang halimaw na walang mukha. Ngunit kahit wala siyang mata, ramdam ni Nathaniel na titig sa kanya si Inang Gula. Matagal na kitang inaantay, ani Inang Gula, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, malamig, at maraming tinig sa iisang pagsasalita. Dugo mo ay dugo rin ng lahi ko. Ang galit mo ay pagkain sa aking mga anak. Humakbang si Nathaniel. Mahigpit ang hawak sa kanyang armas, isang itak na may ukit ng mga pangalan ng kanyang mga magulang. Hindi ako iyo. Hindi mo ako maaangkin. Tumaas ang bibig ni Inang Gula, mistulang ngiting aso. Hindi mo na ba naiisip kung bakit kahit ilang aswang na ang pinatay mo, kahit ilang laman ang kinain mo, hindi ka pa rin nabubusog? Nanigas si Nathaniel. Nabaling ang kanyang tingin kay Eladio, na tila may tinatagong lihim. Sabihin mo na, bulong ni Nathaniel sa kanyang tiyuhin. Dahil, sabat ni Inang Gula, ang halimaw na hinahanap mo, ay ikaw rin. Nagpakita si Inang Gula ng tanawin sa hangin, parang usok na bumuo ng isang alaala. Doon ay nakita ni Nathaniel ang kanyang ina, si Sav, na inaatake ng mga aswang. Ngunit bago tuluyang mamatay, pinrotektahan ni Isagani, ang tunay na ama ni Nathaniel, ang mag-ina at isinumpa ang kanyang sariling dugo upang maputol ang lahi. Ngunit, hindi nawala ang dugo. Lumipat ito kay Nathaniel. Ginawa kang tagapagdala ng sumpa, paliwanag ni Eladio. Pero ginawa ka rin niyang tagapagdala ng pagbabago. Ika'y kalahating halimaw, kalahating tao. Ikaw ang tulay ng dalawang mundo. Ang tanong, dagdag ni Inang Gula, anong mundo ang pipiliin mong pagsilbihan? Tahimik si Nathaniel. Pinaikit niya ang mga mata. Naririnig niya ang boses ng kanyang ina sa alaala. Anak, hindi lahat ng gutom ay dapat pakainin. May gutom na kailangan lang patawarin. Binuksan niya ang mata. Tila may bagong liwanag sa kanyang tingin. Hindi ako kakain ngayong gabi, aniya. Tumawa si Inang Gula. Ha!
Hindi ka ba natatakot? Kapag hindi mo kami pinuksa, kakalat kami. Hindi natakot ang dala ko ngayon, sagot ni Nathaniel. Ang dala ko ay pagpili. At sa isang iglap, itinaas niya ang itak at hinampas ang bato ng talam. Pumutok ito. Naglabasan ang alingasaw ng sinaunang sumpa, itim na usok, sigaw ng mga multo, at apoy ng galit. Ngunit, sa halip na pumatay, sinimulang lumunin ng liwanag ang dilim. Bago siya tuluyang matuno, sumigaw si Inang Gula. Hindi pa rito nagtatapos ang gutom. Hanggat may tao, may halimaw. At hanggat may halimaw, ikaw ay amin. Nang mawala si Inang Gula sa liwanag ng pagbagsak ng bato ng talam, tumahimik ang paligid. Tila naputol ang mahaba at madilim na panahon ng mga halimaw. Ngunit sa puso ni Nathaniel, may kakaibang nararamdaman. Hindi ito kaluwagan. Hindi ito katahimikan. Ito ay isang hangkag na puwang. Habang bumabalik sila sa kampo ng mga manunudges, walang imek si Nathaniel. Hawak niya ang kutsarita ng kanyang ina sa kaliwang kamay, at ang itak na pumutol sa sumpa sa kanan. Bakit parang hindi pa tapos? Tanong ni Luriza sa kanya, habang nakasakay sila sa kabayo ni Eladio. Dahil may isang gutom na hindi mawawala, sagot ni Nathaniel. Yung gutom na nagsimula sa trauma, sa takot, sa galit, at kahit tapos na ang laban, nananatili siyang nakakubli sa dibdib mo. Pagbalik nila sa kampo, iniabot ni Eladio kay Nathaniel ang isang lumang sulat. Sulat iyon ni Kamando na iniwan sa kanyang kwarto, sulat na isinulat ilang buwan bago niya mahuli ang tiwala ni Nathaniel. Nathaniel, alam kong darating ang panahon na malalaman mo rin ang totoo. Ako ang Samaire sa buhay mo. Pero tandaan mo, ginawa ko iyon dahil sa paniniwala. Ang paniniwalang ang mga tao'y taksil. Na ang mga halimaw ay hindi ipinapanganak, kundi hinuhubog ng lipunan. Ngunit ikaw ang patunay na maaaring tumawid ang dugo, na ang isang anak ng dilim ay kayang yakapin ang liwanag. Pag pinili mong patawarin ang mundo, mapapatawad mo rin ang sarili mo. At doon mo mararamdaman ang tunay na pagkabusog. Tumulo ang luha ni Nathaniel. Hindi niya alam kung galit o awa ang nararamdaman niya sa dating pinuno. Ngunit sigurado siya sa isang bagay. May natitira pa. Sa kalagitnaan ng gabi, habang tulog ang lahat, tumayo si Nathaniel. Kinuha niya ang kutsarita ng kanyang ina at itinaas ito sa buwan. Mama, bulong niya. Tapos na ba ito? Hangin lang ang sumagot. Ngunit sa kanyang pakiramdam, may isa pang anino sa kanyang likuran. Isang presensyang hindi aswang. Hindi rin tao. Parang multo ng lahat ng kinain niya. Sa kanyang likod, mula sa dilim, may lumitaw na mata, itim, walang itim at puti, puro ulap. Tinig na pamilyar ang narinig niya. Anak, kahit tapos na ang labanan sa labas, ang tunay mong laban ay nasa loob mo. Sa sumisiklab na bukang liwayway, naramdaman ni Nathaniel ang bigat ng gabing iyon na mistulang nanatili sa kanyang dibdib. Hindi ito ang mga laban sa labas, ang mga patayan at halimaw na tinutukan niya sa loob ng 10 taon, kundi ang panloob na digmaan na unti-unting sumisira sa kanyang pagkatao. Sa loob ng maliit na kubo ng kampo, tumayo si Nathaniel sa harap ng salamin. Napansin niya ang malalim na pilat sa kanyang mukha, bakas ng mga nakaraang laban. Ngunit sa mga mata niya, may ibang bagay, isang dilim at liwanag na magkahalong naglalaban. Anak ng tao, anak ng aswang, bulong niya sa sarili. Sino ka ba talaga? Hindi niya maipaliwanag, pero sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, nananatiling nagugutom siya, hindi sa laman ng aswang, kundi sa kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Kinabukasan, lumapit si Luriza kay Nathaniel. Hindi ka na kailangang mag-isa sa laban na ito, sabi niya, hawak ang kamay ng binata. Paano mo nalalaman? Tanong ni Nathaniel, may bahagyang pag-aalinlangan. Dahil nakita kita kagabi, sagot ni Luriza. Hindi ka na kumakain ng laman ng aswang, pero nananatili kang gutom. Hindi lang para sa katarungan. Para yan sa pag-ibig na hindi mo pa lubos na nauunawaan. Napailing si Nathaniel. Hindi ko alam kung paano magmahal o magpatawad. Muling nagsimula si Nathaniel sa pagsasanay, hindi na para pumaslang, kundi para umunawa. Tinuruan siya ni Eladio ng mga sinaunang dasal at ritual upang mapawi ang sumpa at maghilam ang kanyang puso. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa dahas o sa dugo, ani Eladio, kundi sa pagpili mong bumuo, hindi sirain.
Ngunit sa kabila ng mga pagbabago, dumating ang isang masamang balita. May mga tagasunod si Kamando na hindi sumuko, isang kulto na naglalayong buhayin muli ang kapangyarihan ni Inang Gula. Isang gabi, habang nagbabantay sa gubat, sinalubong si Nathaniel ng isang matandang mangkukulam na may dalang liham. Ang laban mo ay hindi pa tapos, anak ng lahi, sabi nito. Dapat mong harapin ang dilim bago ka tuluyang masunog sa sariling apoy. Sa puso ni Nathaniel, nanatiling bukas ang tanong, maaari ba siyang magtagumpay laban sa sariling dugo? O ang gutom na iyon ay patuloy na kakain sa kanya, hanggang sa mawala siya sa pagitan ng dalawang mundo. Malamig ang hangin sa gubat ng barangay Talam. Ngunit sa puso ni Nathaniel, naglalagablab ang apoy, apoy ng galit, apoy ng pag-asa, at apoy ng panibagong laban. Sa isang lihim na punso, nagsama-sama ang mga tagasunod ni Kamando. Ang kanilang mga mukha ay balot ng anino, ang mga kamay ay may mga ukit na katulad ng baliktad na cross na marka ng kanilang pinuno. Dapat nating buhayin ang kapangyarihan ni Inang Gula. Sigaw ng pinuno ng kulto, isang matandang lalaki na may taglay na pangit na ngiti. Ngunit bago pa man sila makapagsimula, pumasok si Nathaniel, may bitbit na itak at determinasyon. Hindi kayo magtatagumpay, sabi niya, malakas ang tinig. Hindi ako ang anak ng dilim na inyong inisip. Sumugod ang kulto, ngunit matindi ang pagsasanay ni Nathaniel. Isang labanan ang naganap, kalansing ng itak, sigaw ng hangin, at palitan ng mga sumpa at dasal. Sa bawat hampas ng kanyang itak, parang sumisigaw ang apoy ng dugo ng kanyang mga magulang. Ngunit sa kanyang puso, muling bumalik ang pangako ng kapayapaan. Nang mahuli ang pinuno ng kulto, nilapitan ito ni Nathaniel. Hindi ko kailangan ng kapangyarihan mo, wika niya. Kailangan ko ng katahimikan. At sa halip na patayin ito, iniwan niya itong nag-iisa sa gitna ng gubat, dala ang liwanag ng kanyang bagong pananaw. Habang umuusbong ang araw, ramdam ni Nathaniel na hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang mga kaibigan, ang mga tao ng barangay, at higit sa lahat, ang alaala ng kanyang mga magulang. Ang laban ko ay hindi na para sa galit, sabi niya sa sarili. Ito na ang laban para sa pag-asa. Isang buwan na ang lumipas mula nang harapin ni Nathaniel ang kulto ni Kamando. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa barangay Talam, ngunit ramdam pa rin ng binata ang bigat ng nakaraan. Hindi pa niya lubos na naaalis ang anino ng mga taong nasugatan ng digmaan. Naglakbay si Nathaniel sa mga liblib na parte ng bayan, nag-aaral ng mga sinaunang kaalaman tungkol sa mga aswang, mga ritual, at mga dasal upang tuluyang mapawi ang sumpa ng kanyang lahi. Dito niya nakilala si Mang Silas, isang matandang manghihilot na may malalim na kaalaman sa mga espiritu at mga nilalang sa dilim. Anak, wika ni Mang Silas habang nilalapatan siya ng masahe sa likod, ang tunay na lakas ay nagmumula sa kapayapaan ng puso, hindi sa paghihiganti o takot. Hindi madali para kay Nathaniel ang tanggapin ang mga aral ni Mang Silas. Minsan ay nadududahan niya ang sarili, na parang dalawang nilalang ang naglalaban sa loob niya, ang binatang ulila at ang manunudyes ng aswang. Ngunit sa bawat pagsubok, mas lalo niyang nararamdaman ang pangakong iniwan ng kanyang mga magulang, hindi ka nag-iisa. Isang gabi, dumating ang balita na may mga bagong insidente ng mga aswang sa kalapit na bayan. Hindi na ito basta mga halimaw, kundi may mas malakas at mapanganib na mga nilalang na kumikilos sa dilim. Naramdaman ni Nathaniel na ito na ang kanyang tunay na misyon, hindi lamang basta pagpatay sa mga aswang, kundi ang pagprotekta sa mga tao at pagtulong sa mga nawawala sa gitna ng dilim. Nagbalik si Nathaniel sa kampo ng mga manunudyes, dala ang bagong pag-asa at mga aral na natutunan. Hindi na siya ang binatang nagtatago sa mga anino, kundi isang leader na handang harapin ang lahat, para sa kapayapaan, para sa bayan, at para sa sarili niyang kaluluwa. Sa ilalim ng mabigat na ulap ng gabi, tahimik na naglakad si Nathaniel sa gitna ng gubat. Hindi na siya nag-iisa tulad ng dati, kasama niya ang ilan sa mga bagong kasamahan mula sa kampo, mga manunudyes na handang lumaban sa dilim. Hindi sapat na patayin lang natin ang mga aswang, ani Nathaniel sa harap ng mga kasamahan. Kailangan nating protektahan ang bayan, ang mga inosente, at magbigay ng pag-asa sa mga nawawala. Napatingin ang lahat kay Nathaniel, ramdam nila ang bigat ng responsibilidad na nasa kanilang mga kamay.
Naglakbay sila patungo sa isang lumang kuweba, kung saan may balitang nagsanib puwersa ang mga malalakas na aswang upang muling buuin ang kanilang imperyo. Sa loob ng kuweba, sinalubong sila ng mga nilalang na puno ng galit at puot. Isang matinding labanan ang sumiklab, puno ng sigaw, apoy, at lakas. Sa gitna ng labanan, nakaramdam si Nathaniel ng kakaibang panginginig sa kanyang likod. Nang mapaling niya ang tingin, nakita niya ang marka, ang baliktad na cross, sa balikat ng isang nilalang. Hindi ito ibang tao kundi si Commando, ang dati niyang leader. Hindi pa tapos. Ang ating laban, ani Commando na may malamig na ngiti. Nagharap ang dalawang mandirigma, si Nathaniel, ang binatang ulila at tagapagtanggol, at si Commando, ang pinunong naging aswang. Hindi lang ito laban para sa buhay, kundi laban para sa kaluluwa ng bawat isa. Sa gitna ng dilim ng kuweba, nagtagpo ang dalawang nilalang na may iisang pinagdaanan ngunit magkaibang landas, si Nathaniel, ang mandirigmang naghahanap ng kapayapaan, at si Commando, ang pinunong nagbigay daan sa dilim. Bakit mo ginawa ito, Mondo? Tanong ni Nathaniel, ang tinig niya ay naglalaman ng pait at kalungkutan. Ngumiti si Commando, ngunit malupit. Para sa kapangyarihan. Para sa tagumpay ng lahi natin. Hindi mo naiintindihan, anak. Ang mundo ay hindi patas. Kailangan nating kumain upang mabuhay. Ngunit sa puso ni Nathaniel, nananatili ang liwanag. Hindi ako kagaya mo. Ang kapangyarihan ko ay galing sa pagmamahal at pag-asa. Hindi sa dugo ng iba. Tumalikod si Nathaniel, ngunit hinabol siya ni Commando. Nagtagpo ang kanilang mga armas sa isang mabilis at matinding labanan. Sa bawat hampas, sumisiklab ang apoy ng kanilang alitan. Ngunit nang makuha ni Nathaniel ang pagkakataon, hindi niya pinatay si Commando. Sa halip, nilabas niya ang isang anti-gang medallion na kanilang minana, simbolo ng panata ng kanilang lahi. May pagkakataon ka pa na magbago, sabi ni Nathaniel. Hindi ito katapusan, kundi simula ng bagong buhay. Si Commando, bagamat sugatan at talo, ay naglakad palayo, iniwan ang medallion sa lupa. Nawala siya sa dilim, ngunit ang tanong ay mananatili sa puso ni Nathaniel, mapapagtagumpayan ba niya ang kanyang sariling dilim? Pagbalik ni Nathaniel sa kampo, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Hindi na siya simpleng mandirigis lang, ngayon, siya na ang tagapangalaga ng bayan at ng mga tao laban sa kadiliman. Habang tumatagal, napagtanto ni Nathaniel na ang pinakamalaking laban ay hindi laban sa mga aswang, kundi laban sa sarili niyang mga takot at hinanakit. Isang gabi, nagmuni-muni siya sa gilid ng ilog, pinagmamasdan ang pagdaloy ng tubig na parang sumasalamin sa kanyang buhay, patuloy na umaagos, kahit may mga bato at hadlang. Nasa akin ang kapangyarihang pumili, wika niya sa sarili. Kapayapaan o galit, liwanag o dilim. Kasama ng mga bagong kasamahan, nagtayo sila ng maliit na paaralan sa barangay. Tinuruan niya ang mga kabataan ng mga paraan para protektahan ang sarili mula sa mga nilalang sa dilim. Dito, unti-unting naibalik ang pag-asa sa mga tao. Natutunan nilang hindi takot ang sagot, kundi kaalaman at pagkakaisa. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Dumating ang balita na may mga bagong panganib, isang aswang na mas malakas, may kakayahang mag-anyong tao, at may kakambal na masamang espiritu. Hindi ito simpleng labanan, sabi ni Nathaniel. Kailangan nating maghanda, hindi lang para sa ating buhay kundi para sa kinabukasan ng lahat. Habang nakatingin sa mga bituin, muling bumalik sa puso ni Nathaniel ang pangako na ipaglalaban niya ang liwanag kahit pa sa pinakamadilim na gabi. Isang madilim na gabi bago dumating ang bagyo, nagtipon-tipon si Nathaniel at ang kanyang grupo sa paligid ng apoy sa gitna ng gubat. Nararamdaman nila ang bigat ng paparating na unos, hindi lamang mula sa kalikasan kundi sa mga panganib na sumusunod sa dilim. Hindi ito basta bagyo, wika ni Mang Silas, ang matandang manghihilot, may dala itong sumpa, isang anino na nagmumula sa kailaliman ng dilim, isang nilalang na sumasalamin sa galit ng kalikasan at ng mga naapi. Dumating si Lyra, isang misteryosang dalaga na may kakayahang makipag-usap sa mga espiritu ng kagubatan. Siya ang magiging gabay nila upang maunawaan ang tunay na pinagmumula ng bagyong ito. Hindi lang aswang ang dapat nating labanan, aniya kay Nathaniel, kundi pati ang mga kasalanang nagdulot ng galit ng kalikasan. Naglakbay silang tatlo, si Nathaniel, Lyra, at ang pinunong Manunujes,
pumunta sa mga lugar na nasira ng bagyo upang hanapin ang pinagmumulan ng sumpa. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting sumisiklab ang isang matinding laban na susubok sa tapang, pananampalataya, at puso ni Nathaniel. Sa gitna ng dilim ng kagubatan, unti-unting lumalabas ang anino, isang nilalang na hindi lamang aswang kundi espiritu ng galit at puot na nagmumula sa sumpa ng bagyo. Nakatayo si Nathaniel, kasama si Lyra at ang mga kasamahan, habang unti-unting lumalapit ang anino. Ang hangin ay malamig, at may tunog na parang bulong ng mga kaluluwa. Hindi ito basta nilalang, ani Lyra, ito ang espiritu ng kalikasan na pinipigilan ng kasamaan. Nag-umpisa ang labanan. Nagpalitan ng mga hampas, sigaw, at mga mahika ang dalawang panig. Pinilit ni Nathaniel na gamitin ang kanyang lakas at karanasan sa pakikipaglaban upang labanan ang anino. Sa gitna ng laban, napagtanto ni Nathaniel na hindi sapat ang lakas ng armas lamang. Kailangan niyang hanapin ang kanyang tunay na lakas, ang tapang ng kanyang puso, ang pagmamahal sa bayan, at ang pananalig sa sarili. Sa tulong ni Lyra, natutunan ni Nathaniel na gamitin ang sinaunang ritual upang palakasin ang sarili laban sa espiritu. Ang apoy ng kanilang panata ay naging sandata laban sa anino. Matapos ang matinding laban, unti-unting naglaho ang anino, dala ang pag-asa na muling magbabalik ang liwanag sa bayan. Sumili ang unang liwanag ng araw sa kagubatan, nagdudulot ng panibagong pag-asa sa lahat ng mga nakibaka sa dilim. Si Nathaniel, bagamat pagod at sugatan, ay nanatiling matatag, handang harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Sa kampo, bumalik ang sigla ng mga tao. Unti-unting bumalik ang mga bata sa kanilang mga laro, at ang mga matatanda ay nagtipon-tipon upang magpasalamat sa mga mandirigmang nagligtas sa kanila. Isang araw, dumating si Kamando, ang dati nilang pinuno at naging aswang, ngunit ngayon ay nagbago. Nilapitan niya si Nathaniel, may dalang paumanhin at pagnanais na tumulong. Nathaniel, sabi ni Kamando, nagawa kong makita ang mali ko. Nais kong itama ang aking mga kasalanan at samahan kayo sa laban para sa tunay na kapayapaan. Nagtagpo ang kanilang mga kamay bilang tanda ng pagkakasundo. Sa puso ni Nathaniel, ito ay simula ng mas malalim na laban, hindi na lang para sa paghihiganti kundi para sa kapayapaan ng bayan. Kasama si Lyra at ang buong grupo, pinlano nila ang mas malawak na kampanya laban sa mga nalalabing aswang at sa mga nagbabalak pang sirain ang katahimikan ng kanilang mundo. Bagamat marami pang unos ang darating, panatag si Nathaniel sa paniniwala na sa bawat dilim ay may liwanag na sumusunod, at siya ay magiging ilaw na iyon para sa lahat. Ang gabi ay dumilim na parang kumukupas ang lahat ng pag-asa. Ngunit sa puso ni Nathaniel, naglalagablab ang apoy ng tapang at determinasyon. Ito ang oras ng kanilang huling laban, isang digmaan na magtatakda kung sino ang maghahari sa dilim at sino ang magdadala ng liwanag sa bayan. Nasa gitna ng malawak na kagubatan, nagtipon-tipon ang mga nalalabing aswang, pinamumunuan ng isang malupit na halimaw na may kapangyarihang sumupil ng kahit anong puwersa. Kasama si Kamando, si Nathaniel, si Lyra, at ang kanilang mga kasamahan, handa silang ilagay ang lahat sa pagtataya. Umalangaw-ngaw ang mga sigaw at palakol, ang mga espada ay nag-cross, at ang mga mahika ay lumipad sa hangin. Naglalaban ang dalawang puwersa ng walang humpay, bawat isa ay naglalagay ng buhay sa panganib para sa kinabukasan ng bayan. Sa kabila ng maraming sugat at pagkatalo, nagtagumpay si Nathaniel sa paghakbang sa gitna ng kagubatan, pinatay ang halimaw gamit ang isang sinaunang sandata na kanyang natuklasan kasama si Lyra. Naglaho ang mga aswang, ang kagubatan ay muling napuno ng katahimikan. Ang bayan ay muling nagsigla, at si Nathaniel ay kinilala bilang tunay na bayani, isang mandirigmang hindi lamang nagdala ng paghihiganti kundi ng pag-asa. Bagamat natapos ang digmaan, ang kwento ni Nathaniel ay nagsisimula pa lamang. Sa puso niya ay may panata na ipagpatuloy ang laban para sa kapayapaan, pag-ibig, at liwanag. Lumipas ang ilang buwan mula nang magwakas ang huling digmaan. Ang bayan ay unti-unting bumangon mula sa mga sugat na iniwan ng kadiliman. Ang mga tao ay nagtipon-tipon sa plaza upang magdiwang ng bagong simula. Si Nathaniel, ngayon ay hindi na lang mandirigma kundi guro at tagapagtanggol ng bayan. Itinatag niya ang isang paaralan kung saan tinuturuan niya ang mga kabataan tungkol sa kasaysayan ng kanilang bayan, sa mga panganib ng aswang, at sa kahalagahan ng pagkakaisa at tapang.
Sa isang sulok ng bayan, nakatayo ang isang simpleng altar na inialay kay Nathaniel at sa mga bayani ng kanilang laban. Nakaukit dito ang mga pangalan ng mga nawala, kabilang ang mga magulang ni Nathaniel, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag na sisikat muli. Tumingin si Nathaniel sa dapit hapon, pinagmamasdan ang unti-unting pagsikat ng araw. Sa kanyang puso, alam niyang hindi matatapos ang laban sa dilim, ngunit kaya niyang harapin ito ng may tapang at pag-asa. Para sa bayan, para sa pamilya, para sa kinabukasan, bulong niya. At sa bawat pagsikat ng araw, ang liwanag ay magpapatuloy, isang patunay na ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso ng tao.